Hello mga Lodi, kamusta? Welcome po sa aking munting YouTube channel. Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay makikita natin na tinututukan ni Abe Kiyoshi ang ating bida ng kanyang baril sa bandang likuran at sabay sabi pa nito na buksan ang daladalang bag ng ating bida. Napatigil ang ating bida at napataas pa ang mga kamay nito saad pa nito ay bakit daw siya maniniwala sa katulad niyang hangal. Napasabi na nga lang ang bida natin sa kanyang sarili na napakasigasig talaga ng hangal na ito. Tumawa naman ng malakas ang hangal sabay tanong pa nito sa ating bida na, "Hoy, ikaw, gusto mo na ba mamatay? Kung ayaw mo tamaan ng bala ay dapat na lang na tumahimik ka." Subalit hindi naman natakot ang ating bida sa mga pagbabante ng hangal at inasar pa nga nito si Abe Kiyoshi na, "Sige, iputok muna kung gusto mo." Subalit binalaan ito ng bida natin na huwag na nitong ituloy ang balak niyang gawin dahil sa hindi rin ito gagana. Nagtaka naman si Abe Kiyoshi kung ano ba ang pinagsasabi ng ating bida. Dahil dito napamura na lang ang hangal at sabay sabi pa nito na, "Ikaw, kanina ka pa akala mo ba nagbibiro ako? Kailangan ko pa sigurong pasabugan ang paa mo upang maintindihan mo ang sitwasyon mo sa ngayon." Hindi na nga ito nag-atubili pa at agad nitong pinutok ang kanyang baril. Subalit napasigaw ito nang dahil sa ang kanyang baril na ipuputok na nito sana ay sumabog sa kanyang kamay, kaya sa mga padalos-dalas nitong ginawa ay siya patuloy ang napahamak. Sinabihan naman ito ng ating bida na, "Ayan, tingnan mo kung ano ang nangyari sa iyo. Binalaan naman kita ngunit hindi ka nakinig sa mga sinabi ko." Sinabihan ito ng bida natin na kapag nasa loob sila ng libingan ng mga makabagong sandata ay hindi gagana, dahil sa hindi ito pinapayagan ng mga kayamanan at gusto nilang pahirapan ang mga tao. Si Abe Kiyoshi na nasasaktan pa rin dahil sa pinsalang natamo nito ay hindi makapagsalita ng maayos. Ikaw ang taong kumuha sa gintong palakol at pilak na palakol, sabi nito sa bida natin. "Oo, ako nga," sabay hinablat ng bida natin ang damit ni Abe Kiyoshi. Habang nakahawak sa damit ni Abe Kiyoshi, iniunat nito ang kanyang kamay na akmang ihahagis nito si Abe Kiyoshi sabay sabi na, "Ang kayamanan na iyon ay akin lamang kaya tigilan muna ang pag-iisip nito." "Hoy, ikaw, ano ang gagawin mo? Bitiwan mo ako," pagsisigaw pa ni Abe Kiyoshi. Sinagot naman ito ng ating bida na, "Masyado ka nang sagabal sa daanan ko, kaya tuturuan kita kung paano lumugar." Kaya ginamitan ito ng teknik ng ating bida na mala-judo sabay inihampas nito ang hangal sa sahig. At pagkadampingan nito sa sahig ay agad na umaktibo ang patibong sa loob ng libingan at maraming mukhang mga putik na tao ang lumabas at hinawakan si Abe Kiyoshi. Napasigaw ito dahil sa labis na takot at napatanong pa ito na kung ano ba ang mga nilalang na ito. Habang pinipilit ni Abe Kiyoshi na makaalis sa mga mukhang putik na tao ay nakita naman nito ang ating bida na tumatakbo at papaalis na ito, kaya agad niya itong sinigawan na kung saan ba pupunta ang ating bida. Dahil sa hindi ito pinansin ng bida natin ay galit itong napasabi sa kanyang sarili na, "Ikaw na bastardo ka, papatayin talaga kita." Makalipas ang ilang sandali makikita na natin ang ating bida na naglalakad at mayroong hawak-hawak na bagay. Napasabi ito sa kanyang sarili na, "Ngayon titingnan ko kung anong klaseng kayamanan ang mayroon ang hangal na iyon." Noong inihagis pala ng ating bida si Abe Kiyoshi ay pasekreto nitong kinuha ang dalang kayamanan ng hangal, napasabi pa ito na ang hangal na iyon ay nakipag-away sa kanya na wala man lang siyang kaalam-alam sa mga patakaran ng libingan. At dahil doon nakuha ng ating bida ang lubid na bracelet at saka isang maliit na sisidlan na may lamang rice cake. Nasabi pa nito na ang lubid na kayamanang ito ay mayroong kwento na galing sa Korea, na may pamagat na The Brother and Sister Who Become the Sun and Moon. Sa kwento na ito ay nais patayin ng tigre ang ina ng dalawang magkapatid upang makakuha ng maraming rice cake. Gusto rin ng tigre na patayin ang dalawang magkapatid ngunit sa kabutihang palad ay may biglang lumitaw na isang lubid na galing sa langit at dahil doon ay nakaligtas silang dalawa mula sa kamatayan. Napasabi na lang ang ating bida na hindi naman daw kaaya-aya o mabuti ang kayamanan ngunit mahalaga pa rin ito, kaya sa ngayon ay napagpasyahan nitong itago muna ang mga kayamanang iyon. Nang biglang lumitaw ang kanyang system window at inaabisuhan nito ang ating bida na nabuksan nito ang isang titulo na bilang isang petty pickpocketer at isang pangunahing kakayahan ng isang tagahukay ng mga libingan na nimble finger na may ranggang F. Natuwa naman ang bida natin dahil sa nakakuha na naman siya ng bagong kakayahan, at napatanong ito sa kanyang sarili na kung ganun ba ay nakumplito na nito ang kanyang apat na pangunahing kakayahan.
Ang Nimble Finger na may Rangang F ay mayroong apat na passive skill. Una. Nagbibigay ito ng kakayahan sa gumagamit nito na sa simpleng haplos lamang ng isang kagamitan ay malalaman muna agad kung paano ito gagamitin ng tama. Pangalawa, kapag ang isang consumable na kayamanan ay gagamitin ang porsyento ng pagkabawas ng paggamit ay bahagyang mababawasan. Pangatlo, bahagya rin itong patataasin ang iyong kakayahan sa pag-aayos ng mga kayamanan. Pang-apat, ang taong gumagamit ng Nimble Finger ay magkakaroon ng mataas na tsansang nanakaw nito ang kayamanan ng ibang tao. Lumabas ulit sa system window ng ating bida ang kompleto na nitong apat na pangunahing kakayahan sa pagiging tagalusob ng mga libingan. Una, ang spy o pag-iispeya na may Rangang F. Nagbibigay ito ng kakayahan sa taong gumagamit nito na maobserbahan ang buong paligid sa loob ng 1 metro. Pangalawa, ang linguistic na may Rangang F. Hinahayaan ka nitong maintindihan ang lahat ng lengguwahe. Pangatlo, tomb excavation na may Rangang F. Pinapataas nito ang iyong kaalaman tungkol sa mga libingan. Panghuli ay ang Nimble Finger na may Rangang F. Magiging dalubhasa ka sa kahit na anong bagay gamit ang iyong kamay. Habang nakatingin ang ating bida sa kanyang system window ay nagulat ito na may lumabas na naman at nag-abiso ito na dahil sa nakompleto na ng ating bida ang kanyang apat na natutulog na mga kakayahan ay naging isa na siyang ganap na taga-lusob ng mga libingan. At dahil sa nakompleto na nito ang kanyang misyon ay makakatanggap siya ng gantimpala pagkalabas nito sa libingan. Nagulat naman ang bida natin dahil sa makakatanggap pala siya ng gantimpala. Pilit namang napangiti ang ating bida at napasabi ito sa kanyang sarili na, ang bastardong ibon na iyon ay tinetroto niya talaga ako na parang isang karakter ng isang laro. Kaya dahil doon ay naiinis ang ating bida at iwinasiwas na nito ang kanyang kamay upang alisin ang kanyang system window habang sinasabi na, sige lang, paglaruan mo pa ako, subalit hanggang makakatanggap ako ng gantimpala ay hindi ako magrereklamo. Nang biglang may narinig ang ating bida na sumisigaw na parang natatakot at humihingi ng tulong. Nagtaka naman ito kaya nilapitan niya ang lugar kung saan narinig niya ang sumisigaw. Pagtingin ng ating bida ay nalaman nitong galing pala ito sa isang malalim na buho. Habang ang mga taong nasa loob ng malalim na buho ay nagkakagulo at nagmamakaawa na tulungan silang makalabas doon. Sa kasamaang palad ay may isa sa kanilang kasamahan na babaeng nagkaroon ng masamang aura at nagnanais na pumatay ng kanyang mga kasamahan sa loob ng malalim na buho. Sinisigawan pa ng mga tao ang babaeng mag-aaral na dapat itong kumalma, habang ang iba naman ay sumisigaw at humihingi ng tulong upang pigilan ang babae. Subalit napagtanto naman ng mga tao na hindi na sila naririnig ng babae at wala na ito sa kanyang sarili, at linalamon na ito ng masamang aura at mayroong intensyon na pumatay. Ang ating bida na nakikita ang mga nangyayari ay nalaman nito na sinasapian ang babae, dagdag pa nito na kung sino man ang makakahawak ng mga sandata na may sumpa ay agad itong sasapian. Kapag mas marami ang masasapian ng mga sandata, ay mas mahirap itong takasan ng mga taong hindi nasapian ng mga sandata na mayroong sumpa, at sa huli ang lahat ng mga nandito ay mamamatay at yun ay ang likas na ugali ng isang patibong. Habang nakatayo sa itaas ang ating bida at tanaw-tanaw nito ang mga tao sa ilalim ng buho ay pasigan nitong tinanong ang mga tao kung sino ang nagdala sa kanila sa buho na iyon, dagdag pa nito na kung ang Hapon ba na iyon ang may kagagawan. Sinagot naman kaagad ito ng lalaki na, oo siya nga, mayroon itong isinambit na mga werdong kataga at biglang nawala ang mga patibong, at pagkatapos namin siyang tulungan ay ito na ang nangyari sa amin kaya napunta kami dito sa buho na ito. Dagdag pa ng lalaki na sinabi sa kanila ng Hapon na iyon na kailangan nilang mamatay lahat upang mapanatili ang mga sekreto. By the way guys, pagkatapos nilang matulungan ang Hapon na iyon ay ito na ang nangyari sa kanila, at ang Hapon na kanilang tinutukoy ay ang hangal na si Abe Kiyoshi. Dahil dito napasabi na lang ang ating bida na napaka-bastardo talaga ng hangal na iyon. Habang bumababa na ang ating bida sa buho ay nasabi na lamang nito sa kanyang sarili na siguro ginawa iyon ng hangal na si Abe Kiyoshi ay dahil sa mga sinabi sa kanya ng propeta na iyon. Habang mabilis na dumadalos-dos pababa ang ating bida ay sinabihan ito ng mga tao na mag-ingat ito dahil sa maraming mga matutulis na patalim ang nakadikit sa pader. Kinuha ng ating bida ang dala nitong sandata sa kawalang kahirap-hirap nitong hinati ang mga nakaharang sa kanyang daanan na mga patalim at agad naman itong nahati sa mga piraso. Pagkababa nga nito sa sahig ay agad naman itong napansin ng mag-aaral na sinapian at lumingon ito sa kinatatayuan ng ating bida, kitang-kita naman ang panlilisik ng mga mata nito na parang uhaw na uhaw sa pagpatay ng tao.
Kaya agad itong tumakbo patungo sa ating bida, ang ating bida naman ay nakahanda na para sa pagsalubong nito sa nagwawalang mag-aaral, dahil dito ay napasigaw ang mga tao at binabalaan nila ang bida natin na mag-ingat dahil sa patungo na ito sa kanya. Kinuha ng ating bida ang dala nitong lubid na kayamanan at napagpasyahan nitong gamitin. Kaya agad nitong inihagis ang lubid sabay inutusan niya itong hulihin ang nagwawalang babae. Habang pasugad na ang babae ay agad na ngang itong pumulupot sa katawan ng babae kaya matagumpay niya itong napatigil, dahil dito namangha ang ating bida at napasabi ito na, hindi niya inakala na malaki ang maging pakinabang sa kanya ng lubid. Tumungo ito sa babae at kinuha ang patalim na hawak ng babae. Tiningnan ito ng bida natin at napagtanto nito na kahit na isa lang ito sa mga sandata na gawa ni Muramasa ay hindi ito ang hinahanap niyang totoong sandata. Biglang nagsalita ito at nagtanong ito na kung sino ba ang ating bida. Dagdag pa nito na hindi na mahalaga kung sino ang ating bida at agad itong nag-utos sa bida natin na patayin ang mga tao. Dahil sa mga narinig ng ating bida ay nagalit ito at napasabi ito na sino ka sa tingin mo upang utusan lang ako ng kagaya mong isa lang hamak na kayamanan. Lumabas nga sa system window ng ating bida na isa lang pala itong C-rank na kayamanan ngunit isa itong mapagmataas na klase ng kayamanan. Nadismaya ang ating bida dahil isa lang itong walang kwentang kayamanan kaya inihagis niya ito sabay napasabi ito na kung saan niya ba mahahanap ang pinuno ng mga kayamanan sa libingan na ito. Ang babae na kaninang nagwawala na nakabalik na sa kanyang sarili ay tinawag nito ang ating bida at sinabi nito na kung pwede na ba siyang pakawalan ng ating bida. Subalit ang lubid na parang nasa sayahan dahil sa pagkapulupot nito sa babae ay napasabi pa ito na magsaya pa sila ng kaunti, dahil sa mga nakita ng ating bida na ginagawa ng lubid ay napasabi ito sa kanyang sarili na parang manyakol din ang lubid na ito. Kaya inutusan nito ang lubid na umalis na sa katawan ng babae at bumalik na sa kanya, agad naman itong sinunod ng lubid at pumulupot na sa kamay ng ating bida. Lumingon ang ating bida sa mga tao sabay sinabihan nito sila na sumunod kayo sa akin. Gagabayan ko kayo upang makalabas na kayo dito, hindi na kayo na kailangang magtanong o maghinala pa dahil hindi ako masamang tao. Sa kabilang banda ay maririnig natin ang isang taong tumatawa ng malakas at sinasabi pa nito na isa talaga siyang napakatalino na tao, ang hangal pala na tumatawa ay si Abe Kiyoshi dahil sa nakita nito ang maraming sandata na nakabaon sa sahig. Labis-labis na lamang ang tuwa ng hangal dahil sa inakala nga nitong matagumpay niyang naalis ang mga taong saksi sa mga nangyari, at nakita pa nga nito ang silid ng mga kayamanan ni Muramasa. Hindi niya lang alam na kanina pa pala naligtas ng ating bida ang mga tao. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa mga kayamanan sabay sabi na ngayon, kailangan ko nang mahanap at makuha ang kayamanan na Muramasa upang maalis ko na sa landas ang nakakainis na Koreanong iyon. Dahil sa kinuha mo ang kayamanan ko, maghintay ka lang at magdudurusa ka talaga sa aking mga kamay, at isa-isa na nga nitong sinuri ang mga sandata upang hanapin ang pinuno ng mga nakabaon na sandata. Habang hinahanap nito kung saan ang pinuno ng mga sandata, ay napansin nito na marami na pala ang nasuri nito at hindi niya pa rin mahanap kung saan ang totoong pinuno. Dahil dito nagalit ang hangal, dahil sa lahat ng kanyang mga sinusuri na mga sandata ay purong mga peke lamang, at nagtataka ito kung saan na ba ang totoong Muramasa na sandata. Habang abala nga ito sa paghahanap ng totoong sandata na Muramasa, ay may biglang nagsalita sa kanyang likuran na, nakita ko na siya, kaya nagtatakang lumingon ang hangal. At sa paglingon nga nito ay nakita nito ang mga tao na kaninang iniwan niya sa buho, dahil dito galit na sumigaw ang isa sa mga taong iniwan niya. Sabi pa nito na, ikaw na bastardo ka paano mong nagawang sinubukan na patayin kaming lahat, dagdag pa ng isa na, halika rito na bastardo ka. Dahil sa labis na galit ay sinugod ng mga tao ang hangal, habang hinahawakan ng mga tao ang kanyang damit ay nagawa pa nga nitong natanong sa mga tao na, paano kayo nakaalis doon? Subalit hindi na siya pinapakinggan ng mga tao at pinagbubugbog na nga nila ito. Sipa doon, sipa dito, suntok doon, suntok dito. Ang ating bida na kanina pa tinitingnan ng mga nangyayari ay bigla itong nagsalita. Naku nagmukha ka na tuloy na kaawa-awa sabi ng ating bida. Nauutal na sinabi ng bogbog Sir Adong hangal na, ikaw na bastardo ka, sigurado ako na ikaw ang may kagagawan nito. Nakangiting sinagot ito ng ating bida na, oo, ako nga, sino pa ba kundi ako lamang.
Natatawa ako at hindi ako makapaniwala na kahit ikaw ang nauna dito ay hindi mo pa rin nahanap ang kayamanan, kaya masasabi ko na lamang na napakamangmang mo talaga. May mapanuyang sinabihan ng ating bida si Abe Kiyoshi na, tingnan mo ako, at nang makita mo kung paano ko hanapin ang kayamanan na iyon, sabay inilabas nito ang dala niyang kayamanan na gintong palakol at inutusan niya ito na, ngayon gintong palakol, hanapin mo ang mahalagang kayamanan na Muramasa, at dahil doon ay agad na nga itong umilo. Hindi nagtagal ay may nakita ang ating bida na may isang sandata na lumalabas ng lilang ilaw at napagtanto nito na ito na ang kayamanan na Muramasa. Dahil dito ay inasar pa ng bida natin si Abe Kiyoshi na, tingnan mo, nasa harapan mo na pala ang hinahanap mo na kayamanan, ngunit hindi mo pa ito nakita, habang si Abe Kiyoshi naman ay hindi makapaniwala dahil sa kanyang nalaman. Agad naman itong kinuha ng ating bida at hindi siya makapaniwala na ang sira-sirang sandata na ito ay ang Muramasa pala. Habang sinusubukan ng ating bida na gisingin ang sandata ay bigla itong nagpalabas ng malakas na ilaw, ngunit napagtanto rin ng ating bida na normal lang ito, dahil nangyayari talaga ito kapag sinusubukang gisingin ang isang kayamanan. Nang biglang nagsalita ang kayamanan na Muramasa na, aba, mayroon na namang isang hangal na taong sinusubukang gamitin ako, napakahangal talaga. Dagdag pa nito na, ang aking katawan sa ngayon ay sira-sira na, kaya kung hinihiling mo na gamitin ang aking kapangyarihan ay mas mabuting mag-alay ka ng 10 tao upang maging sakripisyo, mas gusto ko ang dugo ng mga tao upang manumbalik ang aking lakas. At kung hindi mo mabibigay ang mga hinihingi ko, ay mas mabuting pang malibing ka na lang dito ng habang buhay kasama ang mga tao na yan. Si Abe Kiyoshi na hindi makapaniwala sa mga nangyayari, ay nagtataka ito kung bakit mayroon kumakausap sa ating bida, lubos itong nagagalit dahil para sa kanya ang ating bida ang napakalaking hadlang sa kanyang mga plano. Sa kabilang banda, ang mga tao na nakarinig sa usapan ng ating bida at ng sandata na Muramasa ay labis silang natakot, dahil sa maaaring mangyayari sa kanila kung pumayag ang ating bida na ialay ang kanilang mga dugo sa sandata na Muramasa, kaya napatanong ang babae kung mamatay ba silang lahat doon. Hindi naman nakapagsalita ang ating bida dahil sa mga narinig nito na galing sa mga tao. Kaya nasabi na lamang nito na, kayo talagang mga kayamanan ay pari-pariho lamang, kung gayon, iyon ba ang pagsubok mo para sakin? Agad naman tumugon ang sandata na, oo tama ka, kaya ano pa ang hinihintay mo, pumatay ka na ng 10 tao para sakin. Dahil sa mga sinabi ng kayamanan, nagalit ang ating bida at sinabi nito na, ayoko, tumatanggi ako sa mga pinag-uutos mo. Kaya agad na hinawakan ng mahigpit ng ating bida ang sandata. Sabay lumabas ang mga ilaw na kulay pula, at malakas na isinigaw ng bida natin na, bakit ko naman susunurin ang mga iniutos mo, kung kaya ko namang duminahin ka upang ikaw na mismo ang sumunod sa mga gusto ko. Dahil sa puwersahan na pagdudamanan ng ating bida upang pasunurin ang kayamanan ay labis itong nasaktan, sabi pa nito na ano ba ang ginagawa mo, nasasaktan ako. Hanggang dito na lang muna ang kwento natin mga lodi, abangan nyo po ang mga susunod na mga mangyayari. Pa-subscribe na rin po at like ng ating video hihi. Maraming salamat sa inyong panunood.